Good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po tayo makakalimot una sa lahat na magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid mula po dyan sa Giginto, Bulacan. Ang members ng Church of God International po ay tutulong naman sa ating mga kababayan na nangangailangan dyan po sa dako na yan ng Giginto, Bulacan. Alamin natin mamaya kung sino po ang ating tutulungan sa ating mga kababayan sa Giginto, Bulacan. Samantala, kung kayo po ay nagnanais na kumuha ng NBI clearance pero ayaw nyo ng mahabang pila at abala, meron po mga dapat na tandaan para mas maging madali ang proseso. Alamin natin ang tinatawag nilang no hassle na paraan dito po sa Easy Lang Yan. Mga bagay na akala mo mahirap, pinapadali natin. Ikaw, Uncle, ano bang alam mo na mahirap pero madali lang? Yung sabi ni Divon, yung NBI clearance. NBA clearance pa lang pero stress ka na? Mahabang pila, maling requirements, tapos may hit pa. Easy lang yan! Isa sa pinakaayaw asikasuhin ng maraming tao, ang NBI clearance. Kasi akala ng iba, diretso pila agad. Pero ang totoo, mas mabilis kapag alam mo ang tamang proseso. Step 1. Mag-register muna online. Huwag basta mag-walk-in agad. Mas mabilis kapag may online appointment ka na bago pumunta. Step 2. Ihanda agad ang valid IDs mo. Kadalasan, dito tumatagal ang proseso kapag kulang o hindi tugma ang informasyon. Siguraduhin pare-pareho ang spelling ng pangalan at birthday. Step 3. Piliin mo ang pinakamalapit at hindi masyadong mataong branch. Hindi lahat ng branch pare-pareho ang dami ng tao. Minsan, mas mabilis pa sa mall branches. Step 4. Pumunta ng mas maaga kaysa schedule mo. Kahit may appointment ka, may pila pa rin minsan sa encoding at biometrics. So, Pangs, may tanong dito. Ano po ba ang kaibahan ng NBI clearance sa police clearance? Ang NBI clearance ay pang-national or nationwide. Ang police clearance naman ay pang-local. Ano pa ang ibang tanong dyan, Uncle? Anong oras ka uwi? Ay, ngayon. Ito, secret tips. Ito ang secret tips. Ang hindi alam ng marami, kapag nagkaroon ka ng hit, huwag agad mag-panic. Hindi ibig sabihin ay may kaso ka. Madalas, kapangalan mo lang. Baka mayroon pang bonus hack yan. Meron, Uncle. Una, magdala ng extra valid ID. Magdala ng exact amount kung may babayaran. I-screenshot agad ang reference number mo. Kapag kumpleto at tama ang preparation, mas mabilis mong matatapos ang NBI clearance mo. I-save mo ito para hindi ka na pabalik-balik. At i-share sa kakilala mong kukuha pa lang ng NBI clearance. Dahil dito sa Easy Lang Yan, mga bagay na akala mo mahirap, pinapadali natin. Easy lang yan! Sa ating wonders of creation, pagpapatunay pa rin po na mayroon talaga tayong dakilang manlilikha. Alam niyo po ba na mayroong mga patterns sa kalikasan na parang may maayos na bilang at sukat? Pero hindi lang parang yan, dahil talagang maayos ang bilang at sukat nito. Makikita niyo po yan sa mga bulaklak, yung mga prutas, at iba pang mga nilalang sa kalikasan. Paano nga ba na kauugnay ito o nauugnay ito doon sa tinatawag na Fibonacci sequence? Panoorin niyo po sa ating Wonders of Creation. Napapansin mo ba kung paanong ang mga talulot ng bulaklak ay parang may tiyak na ayos? O kung paanong ang mga buto ng sunflower ay nabubuo
sa isang perpektong paikot na padron? Bakit kaya ang mga shell ng Kabibe at Nautilus ay may mga hugis na tila maingat na sinukat ng kalikasan? Hindi ba't kahanga-hanga na ang mga dahon sa mga halaman ay nakaayos sa paraang hindi nagkakasapawan ng sikat ng araw? Maaari kayang ang mga ito ay hindi lamang karaniwang disenyo, kundi bahagi ng isang mas malalim na matematikal na padron? Sa likod ng mga kaayusang ito ay matatagpuan ang isang kilalang sequence na tinatawag na Fibonacci sequence. Isang padron na nagpapakita kung paanong ang matematika ay likas na nakaukit sa kagandahan ng ating kapaligiran. Tuklasin natin kung ano ang Fibonacci sequence. Ang pangalang Fibonacci ay nagmula sa isang Italianong matematiko na si Leonardo Fibonacci, na ang tunay na pangalan ay Leonardo of Pisa. Siya ay nabuhay noong Middle Ages at kilala sa pagpapakilala ng Indo-Arabic number system sa Europa sa pamamagitan ng kanyang aklat na Liber Abaci na nailathala noong 1202. Ang pangalang Fibonacci ay nangangahulugang anak ni Bonacci mula sa salitang Latin na Filius Bonacci. Sumikat ang pangalang Fibonacci dahil sa isang problemang kanyang inilahad tungkol sa pagdami ng mga kuneho. Sa paglutas sa problemang ito ay nabuo ang kilalang Fibonacci sequence na may padrong 11, 23, 58 at iba pa. Mula noon, ang kanyang pangalan ay naging konektado sa natatanging sequence na ito na hanggang ngayon ay mahalaga sa matematika, agham at pag-aaral ng kalikasan. Ang Fibonacci sequence ay isang mathematical na padron na makikita sa maraming bahagi ng kalikasan. Ito ay binubuo ng mga bilang na ang bawat sumusunod na bilang ay pinagsamang dalawang naunang bilang, tulad ng 11, 23, 58 at iba pa. Makikita ang padrong ito sa mga bulaklak kung saan ang bilang ng mga talulot ay kadalasang sumusunod sa Fibonacci numbers. Halimbawa, ang ilang uri ng lili ay may 3 talulot, habang ang mga daisy at sunflower ay may mga bilang ng spiral na umaayon sa padrong ito. Makikita rin ito sa mga pine cone at pinya na may mga spiral na nakahanay ayon sa Fibonacci sequence. Hindi lamang mga halaman ang may ganitong padron, kundi pati ang ilang mga hayop at nilalang sa dagat. Ang shell ng Nautilus ay kilala sa kanyang paikot na hugis na kahalintulad ng Fibonacci spiral. Ang ilang uri ng mga isda, starfish at kabibe ay nagpapakita rin ng simetriya at mga padrong kaugnay ng sequence na ito. Sa mga pukyuta naman, ang bilang ng mga kamag-anak sa kanilang family tree ay may kaugnayan din sa Fibonacci numbers. Dahil dito, mas naiintindihan ng mga siyentipiko kung paanong ang kalikasan ay gumagamit ng matematika sa paglikha ng mga organismo. Maraming benepisyo ang Fibonacci pattern sa kalikasan dahil nakatutulong ito sa mga epesyenteng paglago at pag-aayos ng mga bahagi ng mga nilalang. Sa mga halaman, ang ganitong padron ay nakatutulong upang makakuha ng sapat na sikat ng araw at maayos na pagkakahanay ng mga dahon at buto. Sa mga hayop naman, ang mga spiral at simetriya ay nagbibigay ng mas matibay na estruktura at mas magandang balanse sa kanilang katawan. Dahil sa Fibonacci sequence, nagiging mas organisado, matipid sa espasyo at epektibo ang mga padron sa kalikasan. Sa pagmamasid sa mga mathematical na padron na makikita sa mga halaman, hayop, karagatan at iba't ibang bahagi ng kalikasan, mahirap hindi mapaisip na ang mga ito ay hindi bunga ng pagkakataon lamang. Ang paulit-ulit na paglitaw ng mga sequence at maayos na disenyo ay nagpapakita ng isang malalim na kaayusan at katalinuhang nakapaloob sa paglikha. Ang ganitong pagkakahanay ng mga nilalang ay maaaring maging patunay na may malayuning pagpaplano at may dakilang mailalang na nagbigay ng balanse, kagandahan at kaayusan sa sanlibutan. Sa bawat spiral ng kabibe,
pagtalulot ng bulaklak at padron ng mga dahon ay makikita ang kahanga-hangang tatak ng kapangyarihan at karunungan sa kanyang mga wonders of creations. Meron pong bagong strain ng Ebola virus na binabantayan ngayon ng mga health experts dahil po sa mga naiulat na kaso dito naman sa dako ng Africa. Pero ano nga ba ang kaibahan po naman ito dun sa mga naunang klase ng Ebola? At paano itong nakakahawa? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Any patient presenting with lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos nagsusuka, nahihirapang huminga, tapos nagdudugo sa iba't ibang parte ng katawan at pwedeng lumalala hanggang mamamatay. Kamakailan ay nagdeklara ang World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern matapos masawi ang mahigit 100 individual at mahigit 400 suspected infectious sa Democratic Republic of Congo. Laman ng balita, ang Bundibugyo strain ng Ebola virus. Ito ang tinutukoy na dahilan ng pagtaas ng mga kaso sa ilang bahagi ng Africa. Pero ano nga ba ang Bundibugyo strain ng Ebola at paano ito naiiba sa ibang uri ng Ebola virus? Ang Bundibugyo strain ay isang rare o hindi karaniwang uri ng Ebola virus kumpara sa Zaire strain na mas madalas na sanhi ng outbreak. Ilan sa mga pagkakaiba ng Bundibugyo strain kumpara sa Ebola Zaire strain ay ang mas mababang tsansa ng pagkamatay sa ilang naitalang outbreak. Pero isa sa pinakamahalagang pagkakaiba nito ay wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot laban sa Bundibugyo strain, samantalang mayroon ng available na bakuna at treatment options para sa Zaire strain. Tulad ng ibang uri ng Ebola, maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng direktang paghawak sa dugo o body fluids ng infected na tao, kontaminadong kagamitan o surfaces, at close contact sa taong may sintomas ng sakit. Ilan sa mga sintomas ng Ebola ay ang lagnat, matinding panghihina at pananakit ng katawan, pagsusuka at pagtatae, at sa malulubhang kaso, pagdurugo at organ failure. Dahil wala pang aprobadong bakuna at gamot para sa strain na ito, mahalaga ang maagang pagkilala sa sintomas, mabilis na isolation ng mga kaso at agarang pagpapagamot upang makatulong na mapigilan ang pagkalat ng sakit at mapabuti ang tsansa ng paggaling. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Minsan po, hindi natin namamalayan kung saan napupunta ang ating pera. Pero papaano nga bang masusubaybayan yung mga gastusin ng hindi nakaka-stress? Panoorin natin sa ating You Can Do It. Hindi kailangang maging super strict para matrack ang mga gastos mo. The goal is not to control every peso, but it's to become more aware of where your money goes. Kapag alam mo ang spending habits mo, mas madaling mag-save at umiwas sa mga hindi kailangan na bilhin without feeling stressed. Ito ang ilang mga tips on how to track your spending without stress. Start simple. Huwag i-track lahat agad. Mag-focus muna sa needs, wants, and savings. Gumamit ng Notes app or budget apps. Gumamit ng application para mas madali itong magawa. Progress over perfection.
May mga araw talaga na mapapagastos ka ng sobra, and that's okay. Ang importante ay mas aware ka na ngayon sa habits mo. Set weekly spending limits. Instead of super strict monthly budgets, mas manageable minsan ang weekly limits for food, shopping, or leisure. Save receipts or screenshot purchases. Makikita mo kung saan ka madalas gumagastos impulsively or kung may subscriptions kang hindi na ginagamit. Money tracking should make you feel more in control, not more pressured. Hindi ito tungkol sa pagde-deprive sa sarili. It's about spending smarter and protecting your peace of mind. You can do it. At ngayon po ay puntahan na natin ang lugar ng Giginto, Bulacan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI at ating alamin sino po naman ang ating sasaklolohan sa dako na yan. Good morning po sa inyo dyan. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Kasama po natin dito sa Barangay Panghinay, Giginto, Bulacan, ang mga barangay officials at mga barangay volunteers kasama po ng Members Church of God International Giginto Chapter. Narito rin po si Cap Marvin Azores para po tanggapin ang ipinagkaloob na water dispenser na kanila pong request. Cap, ano pong masasabi niyo po sa MCGI Giginto na sa kanila pong ipinagkaloob na water dispenser? Mula po sa Barangay Panghinay, sa pangunguna po ng inyong lingkod, lubos at taus-puso po kami nagpapasalamat sa MCGI Cares Giginto Chapter sa inyong pong isinagawang feeding program at ipinagkaloob na water dispenser dito po sa aming barangay. Malaking tulong po ito sa aming mga kabarangay, gayon din po ang water dispenser na ipinagkaloob dito sa aming barangay, tulong sa aming mga kawani at mga naglilingkod dito sa pamahalaang barangay. Malaking bagay po ito na mapagkukunan ng kanilang mainit o malamig na tubig bilang pamatid uhaw sa kanilang pagtupad sa tungkulin dito po sa aming barangay. Muli po, maraming salamat po sa MCGI Cares Giginto Chapter. Mula po rito sa Barangay Panghinay, Giginto, Bulacan, kami po ay bumabati ng MCGI Cares, MCGI Shine, to God be the glory. Pag-ibig! Back to you po, Kuya! Maraming salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa para tayo maging maliliit na kasangkapan naman na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Sa lahat po ng ating mga kapatid dyan sa Giginto, Bulacan, members ng Church of God International, Bulacan Chapter, salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa. Patnubayan kayo ng Panginoon at dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin ang kwento ng isang tatay na itinataguyod ang kanyang pamilya at ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan po ng paghahango ng mga panindang isda at iba pang lamang dagat. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Crisostomo Bales, 57 years old, nakatira sa Rosario, Cavite. 34 years na po akong nagtitinda ng isda. Kaya pa ako isip na magtinda ng isda dahil yung kakarampot na kinikita ko sa paggagwardya, hindi kaya. Kaya naisipan ng magulang ko na ako'y isama sa pagtitinda ng isda. Doon ko nalaman na kung paano ang pagtitinda ng isda. Nag-umpisa po akong magbalot ng galunggong sa plastic, sa tantyahan lang, kung kalahati o kung kalahating kilo siya o 1 kilo. Basta ang kung magkano na lang patakan noon, kung magkano ang kikitain ko doon, kung magkano yung kinuha kong puhunan doon sa kinukuha na namin, yun ang ibibigay ko bago yung natira, yun ang magiging kita ko. Minsan, pumupunan ako ng 2,000, minsan 3,000.
Ang binibigay ko sa misis ko, 500 sa isang araw. Ano yun? Kumbaga sa sama na lahat yung mga ano na yun. Iba-budget niya na yun. Dahil kasi yung natitira sa akin, yun ang gagawin kong pamasahe. Awat tulong ng Diyos, kahit pa paano, natutulungan ko mga anak ko. Minsan, pagka kulang ang ano nila, yung hindi sapat yung pagkain nila, pag dumaing sila, tinutulungan ko. Sa pag-aaral ko, ako po yung kumukup doon sa isa ko pong apo. Ako ang nagpapaaral. Gising ng umaga po, minsan alas 3:30 ng madaling araw. Ano na ako niya, nag-uumpisa na akong maligo. Pagkapaligo, magbibihis na. Maglalakad na ako. Yung 15 pesos na ipapamasahe ko sa tricycle, ilalakad ko na lang yun. Nakamenos ako ng 15 pesos. Diretso na yun sa palengke. Doon po ako namamakyaw. Doon ako namamakyaw ng mga kung sari-saring kung may tahong, may tilapia, may bangus, may lapu-lapu, may hipon. Basta yung medyo kayang bilhin, sinang binibili ko para kumita ko. Ang mahirap doon, pag ikaw tumawad, ang kailangan gawin mo, yung kaya ko lang. Dahil kasi sa ibang mga yan eh. Pag ikaw tumawad ng wala sa ayos, sasabihin sa'yo, may pamasahe ka ba, umuwi ka na. Minsan, pag ako nakakuha ng isda, halimbawa, ang puno na 150, bibigay ko ng 200. Naglaloko na po ako ng ganong oras ng alas 7, minsan alas 8, minsan alas 12, alas 2 ng hapon. Naubos naman po. Awat tulong ng Diyos. Ang paraan ng pagtitinda ko po, sigsisimula ako sa Freedom Park, papuntang Gahak. Tatawid po ako ng Centennial. Yung Medition. Karsadang Bago, iikot pa ako papuntang Toklong, Awit. Katulad ngayon po, sobrang init. Minsan, sumusuko na ako. Para lang ako makaubos, talagang dumidiskarte na ako. Pag ako nakita kong ako'y may tubo na, yung isdang natitira ko, kung may tumawad, bibigay ko na. Basta may tubo na ako para makaubos na. Yun ang diskarte ko. Dahil kasi sa sobrang init na yan, baka hindi ko na kayanin. Pangalimitan, may nakaraan ako sa akin. Minsan may nagbibiro sa akin hanggang sa nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Pero ganun pa man, pinatawad ko siya. Dahil kasi wala rin mang mangyayari kung ko siya. Ididumanda ko siya. Kaninirang puri yun. Ginawa ko, hindi na ako dumaan doon. Kahit mabenta doon sa lugar na yun, hindi na ako nagtinda roon. Ang iniisip ko, iiwas ko yung sarili ko sa kapahamakan. Kasi po, sa employed, iisipin mo araw-araw yung pamasahe mo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pamasahe. Hindi ka pares nung pagtitinda ng isda, at saka doon sa puhunan mo, doon ka nakukuha ng pamasahe mo. Alam mo, may natira kang Kasi sa pagtitinda ng isda, may ulam ka na. Sa employed, iisipin pa ulam, bigas, lahat. Doon ako nahihirapan. Ang pinakadabis talaga kung tumawag ka palagi sa Panginoon. Siya palagi ang aking dahil siyang kinakapitan ko araw-araw. Kahit sa mga oras ng aking kabalisahan, isang inano ko, wala nang iba, walang iba, ang Diyos. Sa pagtitinda ng isdang, basta marangal, huwag kang manglalamang ng kapwa. Lalo may kasama ang Diyos, napakasarap. Ang daong ko palagi sa pagtitinda ko, yung unawa at pagpapakumbaba. Dahil kasi kung wala kang unawa, lahat ng tao na makakaharap mo, makakaaway mo. Salamat sa Diyos. Lagi niyang iniingatan yung pamilya ko. Bagamat may mga panahong dumarating ng pagkakasakit, nandiyan pa rin. Salamat ako. Dahil ang mga anak ko, kahit ganun ang mga anak ko, hindi na naligaw ng landas. Yun ang pinagkasalamat ko sa Diyos. Ang masasabi ko lang po, laban lang. Kapag basta't kasama natin ng Diyos, laban lang. Pagtiwala natin sa Diyos ang ating ginagawa, lakipan natin ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin pong viewpoint, nagtanong tayo muli sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue. Ano ang kanilang pananaw dito? Kung sila ba ay nakahanda o natatakot kapag naiisip mo na hahatulan ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa, mabuti man o masama. At bakit? Pakinggan din po natin ang kanilang mga kasagutan at ating alamin kung ano din ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito.
Siyempre ako po ay nakahanda na mahusgahan kung mabuti man o masama yung aking nagawa. Unang-una, kapag mabuti po yung mga ginawa, sa tingin ko hindi naman po ito questionin ng Panginoon. Pero kung nagkataon man po na hindi ko sinasadya na nakagawa po ako ng mali, may mga oras o panahon pa naman po na maitama iyon, lalo pat mahaba pa naman po yung buhay na mayroon po ako. Hindi naman po ako pagpahingain or kapag nasa araw na hatulan na ako ng Diyos, handa na po ako. Hindi po ako natatakot kasi nagawa ko naman yung part ko na gumawa ng mabuti tsaka sumunod sa utos ng Diyos. Which is, kahit na may pagkukulang ako, pero nababawi ko naman po sa paggawa ng mabuti. Kahit na mahirap or pagod dahil sabay-sabay sa klase tsaka sa gawain. Tayo naman po lahat gusto po natin mapunta lahat sa langit. Ayaw naman po natin bumaba sa impyerno. Kaya ang gagawin po natin is gumawa lang po tayo ng mabuti, sumunod lang po tayo sa utos. Tsaka wag po tayo matatakot dahil meron naman pong Diyos na gagabay sa atin. Opo, kasi unang-una po sa lahat, iba po kasi ang paghatol ng Diyos. Bagaman ang tao po, meron pong paghatol, pero pagdating po sa paghatol po ng Diyos, iba po. Kaya yun po ang isang, bilang Kristiyano, yun po ang kailangan pong mapaghanda na kung maaari, wag po sanang malapit sa mga hahatulan sa awa at tulong po ng Diyos. Nakahanda rin po, pero natatakot rin po. Kasi ngayon po, tinuturuan po tayo na maghanda para po sa judgment ng Diyos. Kaya po, natatakot rin po dahil sa mga kahinaan rin natin na nagagawa, na kasalanan na hindi natin sinasadya, ganun. Pero sinisikap pa rin nating matupad yung utos ng Diyos. Yan po. Handa, hindi ko kasi masasabi nakahanda ako pero siguro 50-50 nakahanda, 50-50 hindi. Kasi pero naniniwala ako na may paghatol, may paghuhukom, may darating na galit ng Diyos. At saka kapag nakakagawa naman ako ng pagkakamali, may guilty na parang may konsensya ang nararamdaman na parang mali ito, hindi ito tama. Baka ikapahama ko in the future. Kasi naniniwala rin ako na lahat ng gawang masama, ang bunga ay masama. So, ayun, at lahat naman ng mabuti, may bungang mabuti rin. Though hindi naman lahat nakaka-appreciate ng mabuti. Minsan kasi kahit mabuti ginagawa mo, ang sukli sa'yo ng iba ay masama, di ba? Pero, dapat mag-stick tayo sa pagiging mabuti. Siguro para doon. So, pagiging handa, it depends, case-to-case basis siguro siguro kung talagang well-informed tayo sa salita ng Diyos, maaari tayong maging handa. Maging handa para sa darating niyang galit upang hindi tayo mapahama. Kasi may paghatol nga, may parusang naghihintay sa lahat ng gumagawa ng masama. Masama man o mabuti. Takot na takot po kasi ordinaryo sa tao kung mamamatay, hindi niya alam ang pupunta niya. Hindi ka sigurado kung sa langit o sa impyerno, kaya takot na takot. Pero kung kakagawa ka naman ng mabuti, nakakasunod sa utos ng Panginoon, at least baka sakali di mapunta ka sa langit, mabawasan yung takot mo. Sa una po sa lahat, salamat po sa Diyos sa tanong nyo. Kinakabahan po ako na kasi alam ko po sa sarili ko, marami din akong nagawa na hindi tama. Kaya po ngayon, bumabawi ako. Pero may awa naman po yung Diyos, kaya umaasa po ako na siyang humahatol ng matuwid. Kaya naaalis po yung takot. Kaya bagamat may takot pa rin po, pero lagi kong iniisip na may awa ang Diyos, na humahatol siya ng matuwid. Ayon sa psychology,
Ang pag-iisip na may pananagutan ng tao sa kanyang mga kilos ay maaaring magdulot ng takot. Ngunit maaari rin itong magsilbing gabay upang maging mas responsable sa mga desisyon at gawain. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paniniwala sa accountability ay nakaaapekto sa moral behavior at sa paraan ng paghusga ng tao sa sarili niyang mga ginagawa. Pero ano naman kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa paghatol ng Diyos sa mabubuti at masasamang gawa ng tao? Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Hindi natin napapansin yung salitang bawat gawa. Pag sinabi kasing bawat gawa, sa buong buhay mo, naglilingkod ka sa Diyos, gumagawa ka. Bawat isa pala ron Hindi pala yun hahatulan ng Diyos at random. Bawat gawa pala, isusiriin ng Diyos, sinusuri niya. Bawat gawa, maging mabuti, maging masama, na nakakubli. Bawat gawa. Kaya nga yung nasa Apokalipsis, ang sabi ng Diyos dun sa taga-Epeso, may laban ako sa'yo, iniwan mo una mong pag-ibig. Sabi niya, alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang iyong unang mga gawa. Di talagang nakarecord sa Diyos yung kung paano ka nag-umpisa, ano ka na ngayon, paano ka na gumawa ngayon. Bawat gawa pala na yun, binabantayan ng Diyos. Dadalhin niya ang bawat gawa. Hindi natin napapansin yung salita ron, bawat gawa. Bakit bawat gawa? Ako'y nagutom, pinakain niyo ko. Di ba pagka pinakain, ibig sabihin may kasamang inumin yun? Pero ibinukod pa yung isa. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Meron kasing tiempo, hindi ka naman gutom, pero uhaw ka. Kaya, ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Sinabi niya dun sa Gis, ang magpainom ng isang sarong tubig na malamig sa pangalang alagad. Pito mo, gagantiin ng Diyos. Hindi mo hawalaan sa Kanya'y ganti. Ganoon ka-minute ang konsiderasyon ng Diyos. God is a God of things that are unseen and things that are seen. Ang Diyos ay Diyos ng mga bagay na hindi nakikita dahil sa liit. Pero siya ay Diyos pa rin ng pagkalaki-laki na sa laki ay kitang-kita mo na. Lahat ng bagay na yon pertains to God. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang Diyos, nakikita niya yung maliliit. Kaya lahat ng gagawin mo, pati maliliit na detalye, nakikita ng Diyos yun. Kaya sinabi niya, dadalhin niya ang bawat gawa, bawat ginawa mo, bawat pagsunod mo sa utos ng Diyos, dadalhin ng Diyos yun sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya maliliit na detalye, tinitingnan ng Diyos Sa atin pa rin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapadama ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao sa anumang pagkakataong ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Sir, saan ba dito ang junk shop? Sweet pote. Okay, salamat. Salamat. Saan junk shop dali? Layo pa kayo. Magsakay ka. Salamat, ma'am. Sakay sa parahan ka ka.
kuan nimo. Paura mo na eh. Oo. Dili ka mo karne. Asa ba? Ako na lang kari, gusto mo naman ka. Wala akong, may pera ako, kunti lang. Ha? Magkano to? Sige na, sige na. Tuloy ko. Pasensya na ha. Sige na. Abala ako. Salamat sa Diyos. Yan na lang sa imo. Imo na lang, kuan mo pamilitin nimo. Para ano yan? Imo na. Para na kay plitin kuan. Ako'y kwarta. Sinong pangalan mo? Salamat sa Diyos. Boy lang, boy. Salamat. Salamat din tayo dito sa may-ari ng Salamat sa Diyos. Bigay na niya Sa may-ari ng pagkain. Padong. Ay baligya na. Oo, ba na ka be? Ulo man sa imo day. Sige na lang. Ako yung tipit eh. Ikaw naman nag-iisa. Oh, namanggi akong apon naghuwat ko dito god ang biyaan. Special child food to. Nakaisya kaya ng balik ng mga bukilya ba na? Ano? Salamat ma'am. Salamat ma'am. Saan ba dito ang junk shop? Sweet tote. Okay, salamat. Salamat sa Diyos. Ayaw. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pero na kay dalon ha, ako na paliton ha. Oh, salamat sa Diyos. Sige. Oo, kana siya. Yan, ang tabang na kaday. Oo, no ko sa imo. Wala. Nagurutan nyo ay. Kana, pwede na siya. May kakaon na sahay. Nawa na kay pamiliti. Salamat sa Diyos. Ulit. Magtrabaho sila even though nga tigulang na sila maloy jud ana niya. Ingon na si tatay nga kanang modern na iyang way of income. Motong nangita na lang po so mga plastic. Ganun maulong man ko nga gitabangan naman na pa siya. Ayaw pagduha-duha o naay tao nga angay tabangan yun. Walay gubot and dako jud siya improvement sa atong society. O magtinabangay lang jud ang mga tao. Pasakay na siya, no? Katulad na sa merkado, kay baligya daw rin niya. Nong, musakay daw siya, nong, padong sa merkado. Ito na maligag suka.
Dili. Dili daw ko no. Litihan man ako. Maglalakad na lang ako. Ayun man. Sakay daw sila dong. Abini daw siya. Ara o yung Hagbong na. Sige, hindi ka may nay. Naawa talaga ako sa matanda. Kasi parang nanay ko eh. Kaya makita ko yun. Naawa ako sa ano niya. Kaya tinulungan ko. Sabi niya, may binta doon niya yung ano, para makabili na siyang pagkain. Doon tayo, kain ka doon. Sa tindahan, hindi yung pinabayaran, naawa din sila. Tapos yung pera ko, binigay ko na lang sa matanda. Si God naman ang ikaw naman ko sa kanya lumaasa. Hindi naman sa ano sa tao. Tumulong tayo sa kapwa na nangailangan ng kita at kailangan. Sakaling may mga ganyang sitwasyon, huwag na muna tayo mag-isip ng masama. Una, isipin natin yung kalooban ng Diyos. Yun ang pinaka-importante. Tulungan mo yung tao. Hindi maganda yung ano niya, ipagdasal mo lang siya sa Panginoon. Masaya. Kasi nakasunod ka sa Panginoon eh. Nakatulong ka sa tao dahil para sa kasiyahan mo, hindi. Masaya ka dahil sinulod mo ang Panginoon. Nagpapatuloy po ang ating medical mission na isinasagawa ngayon kasama po ang members ng Church of God International o MCGI sa Barangay Tenejero, Covered Court, dyan po sa Orani, Bataan. Nagpasimula na po ang ating registration kanina pang 5 in the morning. Tatagal po ito hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Kaya yung mga malapit po sa area, maaari pa rin po kayo makapagsadya. Bukas po ito para sa lahat. Ano man po ang inyong religion, ano man ang inyong pong political affiliation, kulay, laki, wika. Kung kami po ay mayroong maliit na maitutulong, yan po ay iniaalay namin ng buong puso kasama po ang members ng Church of God International sa karangalan po ng Panginoon. At wala po kayong dapat na alalahanin, babayaran na kung ano pa man o wala naman tayong hinihintay na anumang kapalit mula po sa inyo. Ang ating pag-asa po ay maging maliit tayong kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. At makibalita tayo ngayon sa kasalukuyan po nagaganap na medical mission dyan po sa Barangay Tenejero sa Covered Court ng Orani, Bataan. Good morning, rise and shine. Yes, good morning Kuya and rise and shine sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa ating ngayong umaga. At Kuya, ngayon nga po ay unang araw ng buwan ng Hunyo at nagsimula na rin po ang panahon ng tag-ulan. Pero bagamat may pag-ulan-ulan na po dito sa ating area, ay patuloy pa rin po ang pag-ikot ng ating MCGI Clinic dito sa Bataan. At kasalukuyan nga po, atin naman pong pagseserbisyohan ng ating mga kababayan mula naman po sa Barangay Sentro 2 ng Bayan ng Orani. And kaninang alas 5 po ng umaga ay nag-open na po ang ating registration area kasabay naman din po ng pagdating ng ating mga recipients or ng ating mga kasambahay para agad na makapagpa-register sa kani-kanilang services na ia-avail ngayong araw. At syempre po, habang sila po ay nandirito, naghihintay kasama po yung ating mga staff, ay meron din po tayong inihandang libreng almusal. Ayan po, meron po tayong free lugaw para sa ating lahat ngayon. At syempre po, meron pa rin po tayong proseso na sinusunod dito, ano Kuya? So from registration area po ay magproproceed po ang ating mga kasambahay dito po sa ating vital signs area kung saan sila po ay kukuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information po na kakailanganin ng ating mga doctors. And then after that ay pwede na silang mag-proceed sa kanilang respective waiting area para naman po ay sila naman ay i-guide ng ating mga kasama for their turn po na makapagpakonsulta or makapunta sa ating consultation area with our doctors. And kung sila naman po ay resetahan ng gamot ng ating mga doctors, ay hindi na po nila kailangang lumabas pa. Sabi nyo nga po, Kuya, hindi na po kailangan mag-alala dahil pwede rin po nilang i-claim ang kanilang mga gamot mula sa ating MCGI Pharmacy for free. Wala rin pong kailangang bayaran. At sa mga ino-offer naman po nating services para ngayong araw, available po ang ating adult medical consultation, pediatric consultation, ang ating dental check-up and tooth extraction,
ang ating optical kung saan meron po tayong free eye check-up with free reading glasses, ang ating ECG and CBG, at ang ating legal consultation para naman sa ating mga kababayan na may gustong ikonsulta sa kanilang mga legal matters. At syempre po, hindi mawawala ang ating free haircut para sa mga kalalakihan na hatid naman po ng ating mga kasama mula sa MCGI Barbers. At syempre po, Kuya, I will also take this opportunity to acknowledge yung mga kasama natin lahat ng MCGI volunteers and staff at ang ating mga medical team na atin pong katulong every Monday. Ayan po, linggo-linggo po natin itong ginagawa ng regular at sila po ay ating patuloy na kasama sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa ating mga kababayan. At Kuya, open po ang ating registration magmula 5 a.m. hanggang 9 a.m. po yan ng umaga. Kaya sa ating mga kababayan, sa ating mga kasambahay na malapit lang dito sa ating area or may gustong ipakonsulta sa mga dinaramdam, may sakit, meron nang gustong ipa-check up, pwede po tayong magtungo dito po sa Barangay Hall ng Sentro 2 Orani, Bataan. And muli po namin pinapaalala na lahat po ng mga services dito ay libre, maging ang ating mga pagkain, gamot at bawat serbisyo po na matatanggap ng ating mga kababayan. And muli po namin pinapaalala na regardless po kung ano man po ang inyong lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation, basta po kayo po ay nangangailangan, ay welcome po kayo. Wala po tayong pinipili dito sa ating MCGI Clinic. Gaya naman din po ng ating pagsasabuhay sa turo po na binibigay sa atin or na ating natututunan mula sa Biblia. At kita-kits po tayo sa susunod na linggo naman po sa araw ng Lunes. Nandiyan naman po ang ating MCGI Clinic dito po sa Barangay Doña Orani, Bataan. And God willing po, kita-kita po tayo dyan. At ito po muna ang update mula sa ating MCGI Clinic Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po once again at sa lahat ng ating mga kapatid din sa MCGI na patuloy na nakikipagkaisa para tayo po naman ay makarating sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang po dito sa atin sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako kung saan po naman tayo ay nagsasagawa ng pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Hindi lamang po ito nakakonfine sa mga members ng Church of God International, kung hindi ito po ay bukas para sa lahat ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan at meron pong maipagsisilbi naman ang MCGI pag namutan po ninyo ang aming munting nakakayanan. At mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Kasabay po nito ay patuloy kami nag-aanyaya sa inyo. Day 11 na po tayo tonight. Mamaya pong 7 p.m. Philippine Standard Time. Sa atin pong isinasagawa naman ang pag-aaral ng mga doktrina o ng mga aral ng Panginoong Jesucristo, ng kanyang mga katwiran mula sa banal na kasulatan. Sana po ay makapagpatuloy kayo ng pagsubaybay. At ang atin pong segment na Rise and Shine ay sumasa inyo naman every Monday, 6:30 in the morning dito po sa programang Good Morning Kuya. Patuloy pa rin po ang ating mga public services sa ating namang serbisyong bayanihan mula po Lunes hanggang Biyernes, alas 4 naman po ng hapon. At ang ating MCGI Charity Centers po ay nakabukas din every Monday po. Kagaya ngayon, ongoing po tayo dyan sa Valenzuela City. Ang ating pong medical mission ay nagpapatuloy po yan. Yung mga malapit sa area po, nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas. Yan po ang ating address dyan po sa lugar po naman na yan. Samantala, every Tuesday po, bukas, sa Parañaque City naman po tayo sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. At pag Wednesday po, nandyan po tayo sa ating Quezon City MCGI Charity Center sa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon. At ang MCGI Charity Center Tagum City, Davao del Norte ay bukas po pagka Thursday. Yan naman ay nasa Acaso Compound sa Barangay Apocon. Samantala, every Friday po ay bukas po ang ating MCGI Charity Center sa Marikina City sa number 141 E. Rodriguez Avenue at ganoon din sa Tuba, Benguet sa 3rd floor ng Emerald Skyview Center, Barangay Poblacion, Aspiras. At mula po Lunes hanggang Biyernes, dire-diretso naman po ito ang ating MCGI Diagnostic Center na naglilingkod din ng libre sa atin po mga kapwa-tao ay nakabukas po yan dyan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc,
Apalit, Pampanga. Samantala, ang atin pong schedule naman this coming Monday na medical mission dyan sa Barangay Doña Covered Court sa Orani, Bataan ay atin po namang ipagpapatuloy. Sana po ay yung malalapit sa area at yung mga kababayan nating nangangailangan po ng kaunting ayuda, may magagawa naman po tayo sa tulong at awa ng Panginoon ay pagdamutan po ninyo ang ating makakayanang ipagsilbi this coming Monday dyan po sa Barangay Doña Covered Court sa Orani, Bataan. At ang atin pong MCGI Free Store ay maaari po ninyo mapuntahan yung mga may hawak na na-stub kung saan maaari po kayo makakuha ng mga libreng items sa ating MCGI Free Store. Nandyan po sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak sa Bataan. At yan po ay every Tuesday and Thursday, 9 to 12 ng tanghali po ay maaari po ninyong mapuntahan para may claim po ninyo yung mga stubs po ninyo sa mga libreng items na available sa atin pong MCGI Free Store. At sa pamamagitan po niyan, minsan pa tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. On that note, iiwan namin sa inyo isang awiting nagsasabi na ating ilagak ang ating buong tiwala at magagawa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang rendition ng awiting Pag-asa ng Puso, narito po si Brother Ivan Michael Ropal para sa ating On a Good Note. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning. Sa'yo nadarama ang tunay na ligaya kahit nasasaktan, pagkatao'y sugatan. Ikaw ang palaging laman itong isipan sa bawat sandaling di ko malilimutan. Luhay di mapigil, ang tibay na lulumbay. Tanging pag-ibig mo ang siyang kaligayahan, hindi magbabago. Sumpang binitiwan, ipaglalaban ko hanggang kamatayan. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasat sa sipayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasuyo. Salamat o sinta at laging nariyan ka. Inaasang tuwina ang ating pagkikita. Mataming sumimlay habang ika'y hinihintay. Pag-ibig mong tunay wala nang mapantay. Ngunit kung mabuhay ang aking kapalaran, dasal ko sana ay lagi akong samahan. Dahil ikaw lamang tanging inaasahan sa aking unawa sa tuwing na'y gagabay. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasat sa sipayo.